ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa isang pamilya, hindi nawawala yung kompetensya na nagiging ugat ng tampuhan at hindi pagkakaunawaan na madalas ay hindi naiiwasan. Ngunit sa katunayan ay wala namang nakakalamang at wala ring napag-iiwanan kung lahat ay nagtitiwala sa kanilang kakayahan. Ikaw kabarangay, naranasan mo na rin ba na magkaroon ng kakompetensya sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Lagi po ako nakaabang at nakikinig sa programa ninyo. Hindi lang sa radyo kundi pati na rin sa YouTube at Spotify. Ako po si Michelle, 19 years old at kasalukuyan ng nag-aaral at taga Davao po ako. Nag-online selling po ako para magkaroon ng sariling pera at hindi na umasa sa mga magulang namin na hindi rin naman ganong kalaki ang kinikita. Ikatlo po ako sa 4 na magkakapatid. Ang panganay po sa amin ay si Kuya Ruby na 22 years old na noong mangyari itong kwento ko. Gitarista siya sa isang banda. May asawa siyang walang trabaho at meron naman silang 2 anak. Nakapisan pa rin sila sa amin noong panahon na yon. Yung ikalawa naman po ay si Kuya Froilan. 20 years old naman siya. Hindi siya nakatapos ng high school at addict sa mobile games. Yung bunso naman sa amin na si Karen ay 14 years old pa lamang at nag-aaral na katulad ko. Mananahi po ang nanay ko at ang tatay ko naman ay janitor sa isang private school. Bata pa lamang ay masipag na ako mag-aral dahil pangarap ko pong maging abogado. Pero dahil hindi naman kami mayaman, alam ko nang hindi kakayanin ng mga magulang ko na pag-aralin ako sa kolehiyo at pakunin ng abogasya. Kaya naman ako na mismo ang gumawa ng paraan para talagang makakuha ko ng mataas na grades. Nag-aral ako ng mabuti para makakuha ng scholarship sa college. Papadudot, masasabi ko naman po na mabuti at responsableng anak ako sa mga magulang namin. Pero kabaliktaran ko naman po yung 2 kapatid ko na nakakatanda sa akin. Sa kabila ng konting diferensya sa edad namin ay mas mature pa po akong mag-isip kesa sa kanila. Ako kasi yung pinakamaasahan sa amin, hindi lang sa mga gawaing bahay kundi pati na rin sa ibang mga gastusin. Wala naman sanang problema sa akin na ako lagi ang tumutulong sa mga magulang namin. Pero hindi po yun naging madali para sa akin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Inabot ka na ng gabi kalalaro mo dyan sa cellphone mo. Lintik naman oh! Natalo tuloy ako! Aba? Lintik ako? Kasi naman buong araw ko po pinaghirapan yun. Ay, nakakabwisit! Pinaghirapan? Bakit? Magkakapera ka ba dyan? Sige, kainin mo yung cellphone mo na yan. Tingnan ko kung mabusog ka. Nay naman, sana pinagbigyan nyo na lang po munang matapos yung nilalaro ko. Di naman tatakbo yung hinahanda nyong hapunan. Abat, ito pa talagang kakainin natin yung maghihintay? Gaano ba ka-importante yung buwisit na larong yan? Ano ba yan? Paulit-ulit na ho yung ganito. Kung ayaw mo ng paulit-ulit, edi umayos ka. Ganon lang yung kasimple. Di yung puro na lang kayo reklamo. Ang tatamad niya. Kung nagsasawa na kayo rito, umalis na lang kayo. Edi aalis. Lagi na lang ganito dito. Bawat kilos, issue sa inyo. Tama yan. Umalis ka na lang kaysa puro ka reklamo dito. Buwiset! Hay! Michelle, tawagin mo na yung Kuya Robby mo. Oh, ayan na pala eh. Tamang-tama lang yung labas mo ng kwarto, Robby. Anong ulam natin ay?
Ginisang upo na may sardinas. Maupo ka na para makakain ka na. Mukhang masabaw tong ulam natin ngayon ah. Ganun talaga. Marami tayong kakain eh. Teka, may lakad ka ba? May gig ho ako, Nay. Mukhang ilang araw ka na namang mawawala. Nag-iwan ka ba muna ng pera? Sabi nung asawa mo, paubos na raw ang gatas ng anak niyo ah. Wala ho akong pera ngayon. Nay, baka pwedeng pahiram muna. Ay nako! Pag nanghiram ka, hindi naman bumabalik. Doon ka manghingi sa tatay mo. Ubus na raw pera niya eh. Sabi niya sa isang araw pa siya sa sweldo. Ay. Ikaw Michelle, may naitatabi ka pa ba dyan? Pahiramin mo nga muna ng panggatas tong kuya mo. 100 lang mapapahiram ko. May paggagamitan din ako. Pwede na yan. Iabot mo na lang mamaya sa ate mo. Baka may 50 ka pa dyan. Bayaran kita pagbalik ko. Pamasahe lang. Oh, heto. May utang ka pang 200 nung 1 linggo ah. Oo nga, babayaran ko naman eh. Robby, mabuti pa itigil mo na yung pagbabanda-banda mo at maghanap ka na ng permanenteng trabaho. Hindi niyan mabubuhay yung mag-ina mo kung paraket-raket ka lang. Habang lumalaki yung mga anak mo, lumalaki rin yung gastos nyo. Bakit? Trabaho rin naman ho to ah. Sumusweldo rin ako. Nakakapag-abot-abot din ako dito. Nakakapag-abot ka nga, pero 1 beses lang sa 1 taon. At yung pag-alis-alis mo, inaabot ka pa ng ilang araw sa ibang lugar nandito yung pamilya mo. Nagbubuhay binata ka. Yung responsibilidad mo dito, nilalayasan mo na lang. Nay, tama na. Kaya ako umaalis eh. Ang ingay-ingay sa bahay na to. Paanong di ingay hindi kayo nagtitino? Ang tatandaan nyo na pero lagi pa kayong kailangan paalalahanan kung anong gagawin. Kakain na nga lang, tatawagin pa. Nay, kahit maghapon at magdamag pa po kay Manermon, magrereklamo lang ang mga yan pero wala pa rin. Isa ka pa. Gagatungan mo pa mainit na nga yung ulo. Ba't parang kasalanan ko pa? Lupit mo rin kuya no? Di ko na malasahan to pagkain ko dahil sa inyo. Talak kayo ng talak. Alam nyo, hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa inyo. Paano na lang pag nawala ako? Baka kusa na lang kayo pulutin. Papa Dudut, hindi lang yata 1 beses sinabi sa amin ni Nana yung linya niyang yon, Papa Dudut, na pag nawala siya ay baka kung saan na lamang kami pulutin. Pero alam ko naman na hindi niya yon sinasabi para takutin kami kundi para paalalahanan na matatanda na kami at hindi na dapat umaasa pa sa kanila ni tatay. Kaso nga lang kahit yata 1,000,000 beses niya pang ulit-ulitin na pagsabihan ng mga kapatid ko ay baliwala lang din yon kung hindi naman sila nakikinig. Tuwing ganon kagulo sa bahay namin ay mas pinipili ko na lamang na manahimik kesa makadagdag pa sa ingay. Maliban na lamang kung nasagad na nila ang pasensya ko. Doon ko na hindi napipigilang sumagot para ipaglaban din naman ang sarili ko. Dahil sa pag-alis-alis ni kuya, naghinala na kami noon na meron siyang ibang babaeng kinikita. Sa katunayan, anak niya sa ibang babae yung panganay niya at iniwan lang ito sa kanya. Pero sa halip na alagaan at magpakaama siya ay sa amin at sa bago lang niyang asawa iniwan ang responsibilidad na yon. Sa totoo lang Papa Dudut ay kating-kati na rin akong umalis sa bahay. Gustong gusto ko nang makawala sa negative vibes at mga responsibilidad ko sa buhay. Gusto ko na rin namang makatulong pero hindi sa paraang ako na lang palagi yung sumasalo ng responsibilidad kahit na hindi ko na kargo yon. Tulad na lamang ng pagbibigay ng panggatas ng pamangkin ko na kung tutuusin ay hindi ko naman obligasyon. Pero habang tumatagal ay mas pabigat ng pabigat yung expectations sa akin ng mga magulang ko, Papa Dudut. Michelle,
Magmerienda ka na muna dyan. May juice at hopya dyan. Mainit-init pa yung hopya. Sakto, gutom na po ako. Upo na ako dito, Nay, ah. Kayo po, hindi kayo magme-merienda? Eto nga tinigil ko na muna tong pananahi ko. Sasabayan kita dyan at nga pala, may sasabihin din ako sa'yo. May kailangan kayo, Nay, no? Ay, sumakit yung likod ko sa pag-upo ko Ano kasi, nak, naisip ko baka gusto mong magbenta nitong mga damit na tinatahi ko dun sa mga kaklase mo. Ganun po ba? Wala pong problema, Nay. Pwede ko nga rin pong i-post yan online para maraming bumili. Yung pamangkin mo kasi magsisimula na sa grade 1 sa susunod na taon. Kailangan na nating unti-untiin yung pag-iipon para doon. Pamahay pa naman ang pamahal yung mga gamit sa school. Kesa naman sumabay pa yon sa iba nating gastusin pagdating ng pasukan. Nay, obligasyon naman po ni Kuya yun. Bakit hindi niyo po siya sabihan na mag-ipon din? Kakatrabaho niyo, baka magkasakit na kayo. Ay, para namang di mo kilala yung Kuya Robby mo. Sarili nga niya, hindi niya masustentuhan yung anak niya pa kaya. Hindi ko nga alam kung saan na napupunta yung mga kinikita niya May pagkain pa ba? O ano, Froilan? Inabutan ka na ba ng gutom dyan sa paglalaro mo? Sus, yan na naman ho kayo, Nay. Nagsisimula na naman kayo. Ay, merienda na lang to. Kanina pa ubos yung tanghalian. Buwisit naman oh. Akin na nga lang yung hopya. Gutom na ako. Ayan, kumuha ka na lang. Tapos Michelle, nakakuha kasi ko ng pwesto malapit doon sa simbahan tuwing Sabado. Baka pwedeng ikaw na yung tumao doon habang hinahabol ko matapos yung mga tahiing ko. Malapit na kasing kunin ng mga suki ko yung pinatahi nila Pero Nay, may org meeting kami nun sa school. Hindi pwedeng hindi ako pumunta. Sus, hindi naman yata yun ganun ka-importante. Yung sinasabi ko ay mapagkakakitaan pa natin kaysa sa meeting-meeting na yon. Nay, importante po yun, kaya hindi pwedeng wala ko ron. Tsaka nandito naman si Kuya Froilan Ba't hindi na lang po siya yung pagbantayin niyo ron? Oy, ba't ako nadamay dyan? Paano? Nag-games ka lang naman buong araw. At least doon nakatambay ka lang sa pagbabantay. Makakapaglaro ka doon kung gusto mo. Ayoko, bahala kayo dyan. Gagawin niyo pa akong tindero. Grabe talaga pag tumatambay dito kasama nyo. Lagi na lang may pinapagawa. Ay, makaalis na nga lang ulit. Kita mo na? Di mo mapagbabantay ng tindahan yung si Froilan. Mas gusto pa nun humilata dito sa bahay maghapon at maglaro na lang na maglaro ng cellphone niya. Ay, tanggapin mo na lang na wala ka ng aasahan sa dalawang kuya mo. Pag ayaw nila, ako na lang po lagi, Nay. Pag sila pwedeng tumanggi, tapos ako hindi. Hindi naman sa ganun, anak. Pero yun na nga, kung hindi tayo ang kikilos, walang mangyayari sa buhay ng mga kapatid mo, ng mga pamangkin mo. Kailangan nila ng tulong natin. At dahil ikaw ang pinakamatalino, ikaw na lang ang umintindi. Nay naman, hindi naman po patas yun. Kailangan din po nila matuto maging responsable. Sa ginagawa niyo po, parang kinukonsinti niyo na po yung katamaran nila Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay gano'n na yung linyahan sa akin ni nanay. Nung bata pa ako ay tuwang-tuwa ko dahil sa akin pinaka-proud ang mga magulang namin at dahil iyon sa mga achievement ko mula elementary hanggang high school. Proud din naman po ako sa sarili ko, Papa Dudut, dahil pinaghirapan ko yung mga yon. Tuwing nakikipagkwentuhan din si nanay ay palagi nilang nababanggit na ako ang pinakamatino nilang anak. Matataas ang grades, hindi nagbo-boyfriend at maaasahan pa sa bahay. Sa katagalan, yung mga bagay na ikinaka-proud ko sa sarili ko ay unti-unti na rin naging sumpa para sa akin. Pakiramdam ko po kasi ay yun din yung nagiging dahilan para iasa na lamang sa akin lahat ng hindi kayang gawin ng mga nakatatanda kong kapatid. Yung tipong lahat ay ako na lang lagi, yung pumupuno ng puwang na iniwanan ng mga kapatid ko. Doon ko lang po kasi na-realize
na nakakapagod din pala yung maging matinong anak. Minsan na rin pong sumagi sa isipan ko noon na sana'y naging tamad na lamang din akong anak para hindi ako nape-pressure tuwing nag-e-expect sila sa akin. At sa pagsisikap ko rin na maging maayos ako ay ako na rin ang umaayos sa mga gusot na iniiwan ng mga kapatid ko. Siguro po Papa Dudut ay meron din sa mga kabarangay na nakikinig ngayon ang nakaka-relate sa akin. Yung kahit na hindi panganay pero parang breadwinner. At kapag walang nagkusa ay kailangan mong saluhin. Mahirap pero pinili ko pa rin hindi yon sukuan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil busy nga ang mga magulang namin sa pagtatrabaho, pagdating sa usapin tungkol sa pag-aaral ko ay hinahayaan nila ako. Ni hindi na nga nila ako naaalalang kumustahin man lang kung nahihirapan ba ako o kung meron ba akong problema. Pakiramdam ko po noon ay mag-isa na lamang akong nagmamalasakit sa sarili ko. At kahit nasa poder pa rin ako ng mga magulang ko ay hindi ko sila gaanong nararamdaman. Nagpaparamdam lang kasi sila kapag may hihinging pabor sa akin para sa mga kapatid ko o kaya ay para sa mga pamangkin ko. Pero iniisip ko na lamang noon na malaking tulong sa mga magulang namin na hindi na ako nakakadagdag pa sa mga inaalala nila. Nang makatapos ako ng senior high school ay nakapasa ako sa entrance exam sa isang private university na nag-o-offer din ng full scholarship. At isa na nga ako sa mga maswerteng nakakuha noon. Noong sabihin ko yon sa mga magulang namin, akala ko ay matutuwa sila, Papa Dudut. Akala ko po kasi ganon yung gusto nilang mangyari kapag nakatapos na ako ng senior high school na ituloy ko ang pag-aaral ko at makapagtapos ako ng kolehiyo. Pero sa halip na suportahan nila ako sa ginawa kong yon, ay ganito pa ang nangyari, Papa Dudut. May sorpresa nga pala ako sa inyo! Excited na po akong sabihin sa inyo. Ngayon na talaga? Hindi na ba yan makakapaghintay mamaya pagdating ng tatay mo? Ay, oo nga pala. Pero di po ba kanina pa dapat nakauwi si tatay? Dumaan sa bahay ng kumpare niya, nag-text sa akin kanina. Inaya raw siya na uminom ng konti sa birthday doon. Ay, ganun po ba? Sus, di pa kasi sabihin. Dami mo pang pautot, mukha namang di kami may-excite dyan. Di ba, Kuya Robby? Tama. Maglaro ka na lang dyan kasi di naman tayo makikinabang sa sasabihin ng magaling nating kapatid. Froilan, Robby, magsitigil nga kayo. O sige, Michelle. Baka pagdating ng tatay mo mamaya tulog ka na. Kaya sige, sabihin mo na kung ano yung sorpresa mo't ako na lang ang magsasabi sa kanya pagdating. Sige na nga po, sasabihin ko na kahit wala pa si tatay. Ito po, Nay. Akin na. Anong laman nitong envelope? Buksan niyo po, Nay, para makita niyo. Eto, nabuksan ko na. Ano bang sabi dito, anak? Basahin niyo po, Nay. Ay naku, nak. Sabihin mo na lang. Hindi ko rin naman mababasa to't di ko suot yung salamin ko. Nakapasa po ako sa kursong philosophy, Nay. Tapos may full scholarship pa. Ha? Saang eskwelahan naman? Ay eto, nakasulat pala dito. Ito lang yung nababasa ko kasi malaki yung mga letra. Naku! Di ba mamahaling eskwelahan to? May scholarship naman po, Nay. Kaya libre na. Tapos pwede pa rin naman ako mag-online selling o kaya mag-part-time sa mga fast food para may panggastos po ako sa school. Tumatanggap naman po sila ng working student eh. Anong kurso mo? Philosophy? Yan, para maging profesional ka ng pilosopo. Kaya ako nag-philo kasi yun yung napili kong course na prilo. Magiging abogado ako balang araw. Wow, mayaman. Asa ka? Nak,
Akala ko nursing yung kukunin mong kurso. Bakit yun naman po naisip yun, Nay? Nung bata ka, di ba gusto mong maging nurse kasi yung kapitbahay nating si Melba dati, nakikita mong naka-uniforme? Nay naman, bata pa ako noon. Hindi naman po lahat ng pangarap ng bata pa yun pa rin ang gusto hanggang sa paglaki. Nagbabago rin po yun katagalan. Lalo na kapag marami nang nalaman tungkol sa iba't ibang career. Pero nak, baka nga mas maganda kung mag-nursing ka na lang. Kasi laging in demand yun Mabilis ka ring makakapag-abroad nun. Oo nga, Michelle. Nursing na lang kunin mo. Yayaman tayo dun. Tas pag nasa ibang bansa ka na, padalan mo ako ng laptop ha. Nak, tanong mo dun sa college mo. Baka pwede pang palitan ng nursing tong kurso mo. Wala po silang ino-offer na nursing sa mga course nila doon, Nay. Subukan mo sa ibang eskwelahan. Malamang kung naging scholar ka doon, magiging scholar ka rin sa iba. Nay, ayoko po ng nursing. Gusto ko maging abogado. Pero Michelle, ang tagal-tagal pa bago ka makatapos pag nagkataon. Tapos pag di ka nakapasa sa bar exam, saan ka pupulutin? Kapag naging nurse ka sa abroad, malaki magiging sweldo mo. Tama! Nursing na lang talaga. Wala akong pakialam sa opinion mo, Kuya Robby. Michelle, wag kang ganyan. Kuya mo yan. Pabalang ka na sumagot? Kapal ng mukha mo. Hoy! Hindi porket pumasa ka dyan sa sosyal na eskwelahang yan, mas mataas ka na sa aming lahat. Mas matanda kami, baka nakakalimutan mo. Ikaw nga yung panganay. Pero ikaw rin naman yung pinakapabigat. Michelle, tama na. Sumusobra ka naman. Ang hirap po kasi sa inyo. Kapag sila, okay lang maging makasarili. Pero pag ako, obligadong isipin muna kayo bagay yung sarili ko. Hindi ko na po kayo maintindihan. Kahit mahirap at labag sa kalooban ko, Papa Dudut, ay pinanindigan ko ang pagrebelde ko sa pamilya ko. Sa kabila ng pagtutol nila sa gusto kong kurso ay pinagpatuloy ko pa rin yon. Iniisip ko kasi noon na kung lagi na lamang akong makikinig sa kanila at kung lagi na lamang akong susunod sa gusto nila ay mas mahihirapan ako. Pakiramdam ko kasi ay tinatanggalan nila ako ng kalayaan sa parting yon dahil sa totoo lang. Hindi ko naman hinihingi sa kanila yung suportang pinansyal. Sapat na nga po sana sa akin kahit moral support na lamang, pero kahit yon ay hindi pa rin nila kayang ibigay sa akin. Ilang beses akong sinubukang suyuin ang mga magulang ko para makumbinsi pa rin na mag-take ng nursing, pero nagmatigas ako at ipinakitang hindi na magbabago pa ang naging desisyon ko. Dahil doon ay naging tensyonado ang pakikitungo namin sa isa't isa sa bahay. Dahil na rin sa pagbubunganga ko ay mas lalo pang naging malabo na magkasundo kami ng mga kuya ko. Mabuti pa nga yung bunso namin dahil hindi siya nakisali sa gulo na meron kami. Pero sa kabila ng lahat ay dama ko pa rin yung lungkot ni nanay at tatay. Hindi ko po napigil ang mag-guilty lalo na nung minsan kong nakita na umiiyak si nanay, pero para sa akin po ay unfair pa rin na kailangan kong mag-adjust para saluhin na naman ulit ang obligasyon ng mga kuya ko. Yun naman kasi yung dahilan kaya gusto nila na makapagtrabaho ako ng mas maaga. Nagpatuloy ang ganong tensyon sa pagitan namin sa bahay hanggang sa magkaroon na kami ng isang malaking pagtatalo dahil sa problemang dala ni Kuya Robby sa pamilya namin. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Kaso yung asawa at mga anak mo, nagawa mo pang mambabae? At pinagsabay mo pa talaga? Hindi ka na naawa sa asawa mo? Ano bang pakialam mo? Porke nabisto mo yung ginagawa ko, may karapatan ka ng pagsabihan ako? Kuya mo ako, kaya manahimik ka. Kuya nga kita, pero wala ka namang kwenta. Yabang mo ah. Gusto mo masaktan? Eh di subukan mo. Patunayan mo, lalo na wala kang silbi dito sa pamilyang to. Ikaw na nga yung may nagawang mali, ikaw pa yung may gana magalit.
Mahiya ka naman, kuya! Kailan ka pa ba titino? Pwede ba tigilan mo na yung pagiging bida-bida mo? Huwag mo akong pakialaman sa mga gusto kong gawin sa buhay. Kahit magkama pa ako ng ilang babae, wala na kayo ron. Bida-bida ba talagang tingin mo sa ginagawa ko? O ayaw mo lang na may nagpapamukha sa'yo ng mga kapalpakan mo sa buhay? Manahimik ka na! Uumpog kayang ulo mo! Subukan mo! Ano bang nangyayari dito? Nasa labas pa lang ako, dinig na dinig ko na yung sigawan nyo. Naghatid lang ako ng mga tinahikong punda tapos pagbalik ko nagsasabong na kayong dalawa. Eh paano po may ginawa na namang kalokohan yan si kuya? Nakabuntis na naman po. At meron na namang panganay sa ibang babae. Ano? Totoo ba yun, Robby? Nagsabi na rin po si ate kanina. Nauuwi na muna siya sa kanila dahil dyan kay kuya. Ano, Robby? Sumagot ka! Alam nga namang itanggi ko pa, alam nyo na. Bida-bida kasi yung isa dyan eh. Di makapaghintay na ako magsabi. Ano ka ba naman? Baka nakakalimutan mo 2 taon mong pinaalagaan yung panganay na anak mo sa kinakasama mo. Tiniis niya na alagaan yung anak mo sa iba, pati yung anak niyo mismo. Hindi pa man lumalaki yung bunso mo tapos… Eh ano naman sa inyo kung magkaanak uli ako? Wala pa naman yung bata ah. May nakikita na ba kayo? Wala pa, kaya malakas pa ang loob mo ngayon. Pero pag nandyan na, sigurado ako. Ipapaalaga mo na naman at iaasa sa amin yung responsibilidad. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi naman kami nagkulang sa mga pangaral namin ah. Bakit lagi mo nalang pinipiling gawin yung mali? Nagtataka pa kayo kung bakit ganito yung nangyayari sa akin? Di nyo ba naisip na baka dahil sa inyo to? Kayo yung magulang. Kayo yung dapat sisihin kung ano kahinat na ng anak. Kuya, tumigil ka nga. Ang tanda mo na. Ikaw na yung responsable sa mga desisyon mo sa buhay. Huwag mo nang ipasa sa mga magulang natin yung mga kapabayaan mo. Choice mo na maging ganyan ka. Hindi mo kami kasama nung nambabae ka. Pero sa problema, dinadamay mo lahat. Kasi dun ka magaling. Isara mo yung bunganga mo. Ang yabang mo porque ikaw yung paborito. Paborito? Paano naging paborito yung anak na kinakailangan magsakripisyo para sa mga kapatid niyang laki sa layaw? Kung may paborito dito, kayo yun ni Kuya Froilan. Kasi ang bano nyo nang ang dalawa, pero kayo yung pwede maging makasarili at malayang gawin kung ano lang ang maisipan nyo. Tama na! Tama na! Tumigil na! Tumigil na! Ay, tumigil na kayo! Ang dibdib ko! Ang sakit na dibdib ko! Nay, ayos lang kayo? Nay! Papa Dudut, dahil sa nangyari ay na-stroke si nanay ng araw na yon. Hindi na niya naigalaw ang kalahati ng katawan niya at dahil din doon ay naging baldado na siya at hindi na muling makapagtrabaho pa. Dahil doon ay si tatay na lamang ang kumikita sa pamilya namin bukod sa pag-online selling ko. Ang akala ko ay matapos yung pangyayaring yon ay magtitino na sa wakas ang mga kapatid ko. Pero wala pa ring epekto yon sa kanila. Mabuti na lamang at naasahan ko pa rin yung nakababata kong kapatid kahit sa pag-aalaga lamang kay nanay. Sa sitwasyon kasi namin ang time na yon ay kinakailangan ko na ring magdoble kayod para sa mga gastusin sa bahay. Dumadaing na rin kasi si tatay sa laki ng gastusin namin noon. Lalo na't wala naman siyang ibang katulong kundi ako lamang. Ginawan ko na rin ang paraan na maibenta yung mga damit na tinahin ni nanay para idagdag sa pambili ng mga gamot niya. Dahil hindi pa rin sumasapat yung kinikita namin ni tatay, kahit pagsamahin pa namin ay napilitan na ako noon na humanap ng part-time job. Pero di yun naging madali para sa akin. Doon ko na hindi ginayang pagsabayin ang pagtatrabaho, pag-online selling, pag-asikaso sa bahay at ang pag-aaral ko. Kaya kahit mabigat sa kalooban ay tumigil na muna ako sa pag-aaral sa unang taon ko ng mga panahong yon sa pag-aaral sa kolehiyo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, gusto kong umiyak ng umiyak dahil ang ganda na sana ng plano ko sa buhay ko noon. Pero may ibang plano ang tadhana para sa akin. Parang pinanganak yata ako para tulungang buhayin ng ibang tao. Pakiramdam ko isang malaking sumpa yung nangyari sa akin.
At sa bawat paglipas ng araw ay mas lumalalim ang galit ko sa mga kapatid ko at sa buhay kong unti-unti nang nawawala ng direksyon. Para makatulong sa gastusin ay nagtrabaho ko sa isang fast food chain. Yun pa lang kasi ang pinakamadali kong mapapasukan ng time na yon. Yung mga kuya ko naman dahil hindi na sila makahuthut ng pera sa amin ay napilitan na rin sa wakas na magbanat ng buto at dumiskarte para kumita ng sarili nilang pera. Pero imbis na magambag sa bahay ay ginagastos lamang nila para sa mga sarili nila. Ang perang nakukuha nila sa parakit-rakit nila. Si Kuya Froilan ay bumili ng mamahaling cellphone. Si Kuya Ruby naman ay bumili ng mamahaling gitara. Sa tindi ng galit ko noon sa ginawa nila ay napilitan ako na gawin yung bagay na alam kong ikakasabog nilang dalawa. Papa Dudut. Froilan! Froilan, nasa yung gitara ko? Kuya! Pinakailaman mo ba yung gitara ko dito sa cabinet ko? Ha? Hoy! Akin yung gitara ko! Ilabas mo na! Teka, ba't sa akin mo hinahanap? Di ko pinakaialaman yun. Kuya naman, wala akong hilig sa gitara. Saan mapupunta yun? Eh dito ko lang yun itinabi. Nawawala nga rin yung cellphone ko eh. Nanakawan ba tayo? Bobo! Kung nanakawan tayo, eh di sana ubos na gamit natin dito sa bahay. Teka, nasaan ba si Michelle? Baka siya yung nakialam dito. Hinahanap niyo ba yung pinakamamahal niyong gamit? Binenta ko. Ano? Binenta mo? Tama yung narinig niyo. Ibinenta ko yung gitara mo, Kuya Robby. At yung cellphone mo, Kuya Froilan. Hayop ka? Bobo ka ba? Bakit mo binenta? Eh di naman sa'yo yung gitara. Bakit ko binenta? Kasi yung anak mo nagkatigdas, diba? Sa tingin mo, saan kami kukuha ng ipambabayad sa ospital? Eh sakto lang yung kinikita namin ni tatay para sa pang-araw-araw natin dito sa bahay. Para may malamon kayo. Eh yung cellphone ko ha? Akin na, ibalik mo sa akin. Ah, yun? Hindi mo naman kasi kailangan ng ganong kamahal na cellphone, diba? Pero hindi mo naiisip yun kasi makasarili ka. Kaya yung ginawa ko, ibinili ko ng pang-maintenance ni nanay yung pinagbentahan para magkaroon naman ng katuturan. Siraulo ka pala eh. Ako pa talaga yung siraulo? Eh mula sa simula, kayo yung naging sakit sa ulo ni nanay at tatay. Buhay pa silang pareho, pero para nyo nang pinapatay sa mga problemang binibigay nyo. Pero di mo pa rin dapat binenta yung mga gamit namin. Pakialamera ka! Ang sama ng ugali mo. Paano ka namin naging kapatid ha? Hanggang ngayon, pabida ka pa rin talaga eh. Kayo yung masasama ang ugali, hindi ako. Kayo lang naman yung naging sakit sa ulo ng mga magulang natin ah. Hindi nyo ba naisip? Naku, nagtrabaho lang sana kayo agad at nagpakatino, maayos sana yung buhay natin. Hindi sana na-stroke si nanay at hindi nakukuba ngayon sa pagtatrabaho si tatay para sa mga palamuning katulad nyo. Hoy, sumusobra ka na ah! Gusto mo bang paputukin ko yung uso mo para tumahimik ka? Yan na lang ba yung kaya mong gawin? Yung manakit kapag hindi na matanggap yung mga sinasabi ko? Real talk lang yon mga kuya. Kung pinaglalaban nyo na mas matanda kayo sa akin, sana pangatawanan nyo rin. Hindi nadaan nyo ako sa angas. Hindi yun nananampal kayo ng babae pero wala naman talaga kayong ibubuga. Tumigil ka na. Napakayabang mo. Kahit ano pang sabihin nyo dyan, hindi na babalik sa inyo yung pinakamamahal nyong gamit. Hindi ako papayag! Ibalik mo yung gitara ko! Kailangan ko sa gig yun! Ako rin. Ibalik mo yung cellphone ko, Michelle. Wala nang babalik! Kung gusto nyo ulit ang bago, bumili kayo! Papa Dudut, habang nagtatalo kaming magkakapatid noon ay muling inatake si nanay. Matapos yung ikalawang atake na yon ay tuluyan na niya kaming iniwanan. Hindi ko napigilang mag-guilty dahil doon sa dalawang atake ni nanay. Alam ko na naging parte ako noon. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkaulila namin kay nanay. Hindi mawala sa isipan ko yung mga nangyari
bago siya nalagay sa ganong sitwasyon. Naisip ko na kung nagtimpi lang sana ako ay hindi kami magkakasagutan ng mga kapatid ko at hindi na sasama ang loob ni nanay. Hindi na sana siya noon inatake kung mas pinili ko na lamang na magpasensya at umunawa. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noong nawala si nanay at halos hindi ko matanggap na wala na yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong makatapos ng pag-aaral. At kahit wala na siya ay hindi pa rin namin magawang magkasundo ng mga kuya ko. Wala pa rin sa amin ang gustong mag-adjust. Si tatay naman ay wala ring magawa para tumino yung mga kapatid ko. Tulad nila sa akin ay hindi rin siya pinakikinggan ng mga yon. Kaya ginawa lang namin ni tatay ang lahat para magtulungan sa mga gastusin lalo na noong nawala na si Nanay Papa Dudut. Kasalanan mo to, Michelle. Kung hindi ka na sana nagdrama, hindi to mangyayari. Kasama pa sana natin si nanay ngayon. Masyado ka kasing nagmamagaling eh. Binenta mo talaga mga gamit namin na walang paalam. Napakawalang hiya mo. Sana ikaw na lang yung nawala para wala ng kontrabida dito. Aaminin ko, may kasalanan ako. Kung nagtimpi lang sana ako, hindi tayo aabot sa ganito. Pero kayo, kailan nyo aaminin na may kasalanan din kayo? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin kayang aminin sa sarili nyo na may mali kayong ginawa. Masyado ka kasing pabida eh. Ikaw na nga yung magaling sa paningin ni nanay at tatay. Pati ba naman pag nakatalikod sila, bida-bida ka pa rin? Hindi sana kami nagmumukhang masama sa kanila, kundi dahil sa'yo. At yung ibenta mo yung napundar naming gamit, hindi na makatwiran yun. Si nanay nga di yun ginagawa sa amin eh. Tapos ikaw, ang lakas ng loob mo porque gumagastos ka sa bahay? Feeling mo, may karapatan ka nang gawin lahat. Eh kung sa'yo kaya namin gawin yon, ha? Oo nga, paano kung yung gamit mo naman yung ibenta namin? Yung cellphone mo, tsaka yung laptop mo. Yung mga gamit ko, yun yung dahilan kung bakit may kinakain pa kayo. Kinagamit ko sa paghahanap buhay yung mga yun. Yung cellphone ko, ilang taon ko nang pinagtsatsaga ang gamitin yun. Hindi pa ako makabili ng bago. Inuuna ko kasi yung para sa bills at pagkain natin. At yung laptop ko, hindi ko nakuha ng libre yun. Pinag-ipunan ko mabili yun kahit second hand. Ayan, nagsimula na. Wala na namang katapusang drama to. Kadramahan talaga to para sa inyo. Kasi wala kayo sa posisyon ko. Alam mo kung bakit ka nahihirapan? Kasi masyado ka nagpapaka-perpekto kahit di naman kailangan. Tsaka bakit ba ang laki ng galit mo sa amin, ha? Di na ba kami pwedeng magkamali? Porke ikaw yung laging tama sa paningin ng mga magulang natin? Bakit? Akala niyo ba sobrang saya ko? Sa bigat ng responsibilidad na pinasalo niyo sa akin? Walang masaya doon. Eh di ikaw nang magaling. Yan kasi yung hirap sa inyo eh. Sarado lagi yung mga isip niyo. Feeling niyo kayo lang yung may karapatang magkaroon ng maling desisyon sa buhay. At yung masaklap pa, ako yung nasa tamang landas. Ako yung may maayos na plano para sa future ko. Pero kailangan kong isantabi lahat yun para karguhin kayo. Di ka naman namin pinipilit na gawin yun ah. Kung nahihirapan ka at labagyan sa kalooban mo, eh di pabayaan mo kami. Hindi ka namin kailangan, kaya wag kang magyabang. Pwede ba tigilan niyo ang kasisigaw? Hindi niyo kailangan magtaas ng boses. Irespetan niyo naman tong lamay ni nanay. Kapal ng mukha mong patigilin kami. Kasalanan mo to. Napakayabang mo. Kapatid ka lang naman namin. Alam niyo, tama kayo eh. Kapatid niyo nga lang talaga ako. At wala naman akong obligasyon sa inyo. Kaya pagkatapos ng libing ni nanay, magkanya-kanya na tayo. Eh di salamat. Sa wakas, mawawalan na ng epal sa buhay namin ni Froilan. At mawawalan na ng bida-bidang feeling perfect sa bahay. Baka gusto niyo ring idugtong na wala nang sasalo sa mga kapalpakan niyo sa buhay. At wala na kayong mahihiraman ng pera kapag nangangailangan. Uulitin ko, hindi ka namin kailangan.
Matapos ang libing ni nanay ay pinanindigan ko yung mga binitawan kong salita, Papa Dudut. Buo na ang desisyon ko noon na magkanya-kanya na kami. Pinigilan naman ako ni tatay at ng bunsong kapatid ko pero hindi ko na talaga kayang magstay pa sa bahay na yon at feeling ko na rin naman ay pareho lang kami ng mga kuya ko. Ang kaibahan lang ay makakapal ang mukha nila at masyadong matataas ang pride. Alam kong ayaw na rin nila na nandun ako at para mas madali ay ako na lamang ang nag-adjust para sa kanila. Ako na lang ang pumili na lumayo sa kanilang dalawa. Kahit hanggang ngayon na isinusulat ko po ito, Papa Dudut, ay dama ko pa rin ang galit ko. Pero mahirap lang din para sa akin na dahil sa mga irresponsable kong mga kapatid ay naudlot yung pagtupad ko sa mga pangarap ko. At dahil sa hindi namin pagkakasundo ay nawalan na kami ng ina. Mahirap din yung bumukod ng bahay ng nasa murang edad pa pero para sa pangarap ko, sinubukan kong maging malakas hindi lang dahil kailangan kundi yon yung gusto kong gawin. Mas mabuti na rin kasi na malayo ako sa dalawang kuya ko dahil hindi nawawala yung negative vibes hanggat magkakasama kami sa isang bahay. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakabalik na ako ulit sa pag-aaral. Naghanap ako ng gustong magpa-tutor nung nakaraan. Kaya ngayon ay meron na akong 2 tinuturuan. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-online selling ko para makaipon ng pera na gagamitin ko sa pag-aaral at sa pagtupad ng mga pangarap kong maging isang abogado. May bahagi sa akin na umaasa na sana ay magkaayos pa kami ng mga kuya ko. Pero sa ngayon pakiramdam ko ay mas nananaig pa rin yung galit ko sa kanila. Sana ay dumating din yung araw na kusa nang mawala ang galit sa puso ko at magmula sa pagmamahal yung kagustuhan kong magkapatawaran at magkaayos-ayos kami. Yung huling patak ng luha ko nung umalis ako sa amin ay siya ring magiging simula ko sa pagtupad ng mga pangarap ko. Kahit gaano pa karami yung pagsubok na darating sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa iyo at sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong ito na mapakinggan din ang kwento ko. Hindi lamang po sa radyo kundi pati na rin po sa social media. Mabuhay po ang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Michelle. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever